Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang Diyos ay mabuti at tapat sa ating mga buhay. Kung kaya't sa umaga pong ito, ang title po ng ating devotion ay Pagsunod, na nagmumula po sa Hebreo chapter 5 verses 8 to 9. Ang sabi po rito, kahit na siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na hulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya ay maging ganap, siya ay naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunodin sa Kanya. Blessed the Word of God. Ang passage pong ito ay mula po sa aklat ng mga Hebreo sa bagong tipan ng Biblia. It speaks to the nature of Jesus as both fully divine and fully human. Binibigyan din po nito na si Jesus bilang anak ng Diyos ay sumailalim sa parehong karanasan at hamon tulad ng sinumang tao. At nang sa pamamagitan po ng karanasang ito, natutunan niyo po ang pagsunod at sa huli ay naging perpekto sa kanyang tungkulin bilang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang tema po ng pagsunod ay sentro ng mga talatang ito. Binibigyan din po nito ang ideya na si Jesus o si Jesus sa kabila ng mga kanyang pagiging banal ay kailangang matuto at magsanay ng pagsunod. Binibigyan din po nito ang kanyang pagpapakumbaba at kahandaang magpasakop sa kalooban ng Diyos Ama, kahit na sa harap ng pagdurusa. This passage also speaks to the profound nature of Jesus' obedience, as it came through the trials and tribulation He experienced during His time on earth. Hinahamon nito ang mga mananampalataya na kilalanin ang kahalagahan ng pagsunod sa kanilang sariling buhay kahit na sa gitna ng mahihirap na kalagayan. Obedience to God is what Jesus did. He practiced and lived perfect obedience to His Father. Anyone can obey when it's easy. But in the fire of adversity and pain, our obedience is put to the test. Are we willing to obey even when it hurts? Even when it costs us dearly? Even when we don't want to? Even when we are uncertain to the outcome? Obedience tests and discloses our motives. It reveals our true character and the love we have for the Savior. Obedience needs to be a constant reminder in our lives because when things are going well, we have the tendency to forget about God. Totoo naman po, di ba? Kung maayos ang lahat ng kalagayan po natin sa buhay, may tendency po talaga na makalimutan po natin ang ating Panginoon. We unwisely drop our prayer guard and are exposed to attacks from our adversary, Satan. The reality is that success in doing God's will needs to be grounded and backed by the constant prayer, and reaching the lost requires lots of prayer. We need to ask ourselves, how can we move forward to conquer our new horizon without obedience and prayer? And the answer is to obey Him, pray, ask for His guidance, and look forward to the reward He has in store for us. Being obedient is what makes us more like Jesus. And when we do, He assures us, loves us, empowers us, and stands by us. It is so important to God that He makes it priority to bless our obedience. His blessing may not be recognized immediately. It may take months or years before we enjoy the fruit of our obedience, but we will reap in what we sow. Ang pagsunod po ay nagpapabago sa atin mula sa pagiging makasarili tungo sa pagiging nakasentro sa Diyos. Kapag ang buhay po natin ay nakasentro po sa ating Panginoon, mawawala po sa atin ang pagiging makasarili, pagiging mapagmataas, at pagkontrol sa pagtitiwala ng Diyos. Mula sa pagiging masuwayin, tungo sa pagiging masunurin, tayo ay naging isang bagong nilikha kay Kristo. Nang tayo ay lumipat mula sa kamatayan tungo sa buhay, mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Kaya't mga kapatid, pagsumikapan po natin araw-araw na sumunod sa layunin ng ating Panginoon. Sa kabila man po ng ating mga nararanasan sa ating mga buhay, tayo patuloy na magtiis at magtiyaga sa pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. Sama-sama po tayo maglingkod sa Diyos ng may kagalakan at may pusong tapat sa pagsunod sa nais at kalooban ng ating Panginoong Diyos. Thank you po, keep safe and God bless!